Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Muli po, pakingitian po ng isang magandang ngiti ang ating katabi. Praise the Lord. At pakisabi po, makinig tayo. Amen po, dahil ang araw na ito ay tayo po ay inaalala po natin ng isang mahalagang event po sa ating mga Biblia. At ito po ay yung tinatawag po natin. Sige nga po, pakita po natin ang ating title. Yan po ang tinatawag po natin na sige po. Jesus' triumphal entry. Amen po. His triumph and ours. Jesus' triumphal entry. Yan po ay well known po sa atin bilang ano po? Sino po nakakaalam po ng araw ngayon? Ano po? Sunday. Sunday, opo. Sunday po. Diba, yan po yung tinatawag po na Palm Sunday sa araw po na to. So, actually, nagsisimula po ang Holy Week from Sunday to Sunday. Dahil Sunday, yan po yung araw na pumasok po ang Lord Jesus sa Jerusalem para maganap ang lahat ng dapat maganap. Amen po. At pagdating po ng Sunday, so yun na po yung muling pagkabuhay. Next Sunday, yun po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ano nga po ba Sunday? Pumasok ang Lord Jesus sa Jerusalem. Monday, yun po yung nag-clearing po siya, naglinis ng templo ng kanyang ama dahil nakita niya po punong-puno ng kasamaan, ng karumihan ng templo ng Lord, ang templo ng Diyos. At ano pa po? Ang sabi po, pagdating po ng Thursday, doon po naganap yung Last Supper. So yun po yung ginagawa po natin na commemoration po, which is the Holy Communion. And of course, Friday, yun po yung crucifixion. At
ang Sunday po, yun po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya pakisabi po sa katabi, see you ulit next Sunday ha, huwag kang mawawala. Kaya po, dahil muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Diba? Kung nandun po tayo sa ating dating pananampalataya, Monday to Saturday. Ano po? Yung Friday, and then namatay ang Lord Jesus, ang akala po natin, ang nasa isip po natin, patay ang Diyos. Di ba? Sino pong nagkaroon po ng ganung paniniwala dati? Di ba? Bawal magkasugat kasi patay ang Diyos. Bawal lumabas sa labas kasi baka ma-aksidente kasi patay ang Diyos. Di ba? So, ganun po tayo dati. Pero alam po natin, ang Diyos kailanman hindi namatay. Amen po, ang namatay lang sa Kanya, ang katawang lupa. Amen. Pero yung kaluluwa, yung espiritu, hindi po namatay. Amen po. And on the third day, ang Lord Jesus muling nabuhay. Ano po? Nagkaroon na po siya ng panibagong katawan, which is glorified body. Amen? So, yan po yung ating tatalakayin next Sunday. So, yan po yung inaasam po natin na magkakaroon din po tayo sa ating eternal life, which is the glorified body. Pag tayo po ay nandun na po sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po, itong triumphal entry ng ating Panginoon sa Jerusalem, so yan po ay nakarecord sa lahat po ng gospel ng ating mga Biblia. Ano po yung ating mga gospel? Sige nga po, review lang po tayo. Ano po yung mga gospel po natin? Matthew, Mark, sige po, according sa ano po ng ating Bible. Luke and John. Amen po, sa lahat po yan recorded yung pong pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. So, ibig sabihin yan po ay napaka-importante. At yan po ang ating bubulay-bulayin, yan po ang ating aaralin, yung mga details po sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Sige nga po, basahin po natin muli sa ating key verse. Ang sabi po dyan, a large crowd spread their clothes on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, sige nga po, basahin po natin, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Amen po. So ano po ba yung napaka-importante po na naganap dito? Ang sabi po, ang triumphal entry or yung tinatawag po natin na Palm Sunday, it is a declaration of victory over sin. Yan po, it marks the end of the beginning of it marks the beginning of the end of the Lord Jesus Christ of His ministry here on earth. Bakit ko po nasabing it marks the beginning of the end? Kasi alam po natin, pagdating po ng Friday, ang Lord Jesus, siya po ay papako sa krus at mamamatay. Amen po. At on the third day, He will rise again from the dead. At alam po natin, 40 days nagstay po siya, ang kanyang katawan with glorified body, hindi po siya kaluluwa lang. Amen po, with glorified body, para ipatunayan po sa mga tao na siya talaga ay muling nabuhay. Amen po. Kaya it marks the beginning of the end of the Lord's ministry here on earth dahil sa pagpasok niya po sa Jerusalem. Andun na po, on the way na po siya para maganap yung kalooban ng Diyos na maipako sa krus ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Amen po. Pero wala pa po tayo doon. Nasa pagpasok pa lang po. Amen po. Kaya, bago po tayo pumasok, sa next Sunday, para po mas maunawaan po natin bakit kailangan ng Lord Jesus ay mamatay. So, yan po ang tatalakayin po natin no next Sunday. So, kaya, ano po ang significance po ng triumphal entry ng ating Panginoon? Jesus' triumphal entry, its significance, number 1. Yan po ang ating number 1. Ang sabi po dyan, sige po, letter A. Ayan po, so may picture.
So, di ba? Sino po sa atin dati, nung nandun po tayo sa dating religion natin, di ba? Gumagawa ka ng palaspas, di ba? Napaniniwala pa natin, isasabit yung mga palaspas para kontra aswang. Di ba? Ipapaspas mo daw yung palaspas mo para walang aswang. So, di ba? Ganun po yung mga paniniwala natin dati. Dami nating paniniwala. But, praise the Lord. The truth will set us free. Amen po. Nabago po yun. Kasi wala po tayong binabaluktot sa salita ng Diyos. Amen po. Kung ano lamang po ang nakasulat sa ating mga Biblia, ay yan lamang po ang ating pinapaniwalaan ngayon. Amen po. Kaya, so sige po, balik po muna tayo sa ating picture. So, ito po ay isang nakuha ko lamang po sa internet. So, ito po yung mga palm trees na nakita po natin kanina na pinutol nila at naglagay sila ng kanilang mga balabal sa sahig at maging yung mga palm trees at ang Lord Jesus ay nakasakay sa isang asno, sa isang babaeng asno or donkey. Amen? At tuwang-tuwa po ang lahat ng tao. So ano po ba yung significance ng lahat ng mga nangyari sa araw na ito? Sige po, letter A. Ang sabi po dyan, letter A is Jesus riding on a donkey. So ito po yung donkey was a public claim that He is the prophesied Messiah. Amen po. Although hanggang ngayon, ang Israel, hindi po lahat naniniwala na dumating na ang kanilang Messiah. Amen po? Dahil merong partial hardening of heart sa bayan ng Israel. At alam po natin, magaganap lang po yan na ang lahat ng mananampalataya, na pag ang lahat ng Israel ay mananampalataya, doon po masasabi na maliligtas po ang bayan ng Israel. Amen po? So, he claims that it is a claim. It is a declaration, public declaration na siya po, yung Messiah na nasa ating mga Old Testament. Saan po natin makikita yan? Sige po, mula po kanina sa ating key verse, Matthew chapter 21, verse 4 to 5. Sige po, basahin po natin. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So, yung daughter Zion po na yan, yung Zion po ay Jerusalem, iisa lang po yan. Na ang sabi, tingnan mo, ang hari mo'y dumarating. Siya'y mapagpakong baba. Masdan mo at siya ay nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Amen po. Saan po natin makikita yan? Na yan po ay katuparan ng fulfillment regarding sa Messiah. Zechariah chapter 9, verse 9. Ang sabi po dyan, basahin po natin, rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem, see, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So, naganap po ang katuparan po ng propesya regarding po sa ating Messiah. Amen po? Kaya, at ano po yung significance po? Bakit donkey? Kasi ang sabi po, ang donkey daw po, it is an animal na ginagamit po ng mga man of peace, priest, mga merchant, basta kapayapaan. Kaya ang Lord Jesus, pumasok po siya sa Jerusalem not as a conqueror, but a messenger of peace. Amen po. Kaya sabi po, tingnan nyo, masdan nyo. Mapagpakumbaba, nakasakay sa isang babaeng asno. Amen po. At ano pa po yung mga ibang detalye po sa pagpasok ng Lord Jesus? Ano pa po yung ibang significance po na makikita po natin, the spreading of cloaks of the people on the road was giving Jesus a royal treatment. So yung paglalatag po ng mga cloak, ng mga balabal, yan po ay ginagawa po ng mga tao para sa isang tao
na nasa lineage po ng mga hari or mga matataas po na tao. May royal treatment. Ang sabi po, Matthew, sige po, balikan po natin, Matthew chapter 21 verse 8. Ang sabi po dyan, letter B na po tayo. Ang sabi po dyan, a large crowd spread their cloaks on the road. At sige po, ano po yung isa? Ang sabi po dyan, 2 Kings chapter 9 verse 13. Sige, basahin po natin. They quickly took their cloaks and spread them under him on the bare steps. Then they blew the trumpet and shouted, Jehu is king. So yan po yung panahon, kung babasahin po natin ang 2 Kings chapter 9, yan po yung panahon na si Jehu, siya po ay na-anoint as king of Israel. Nag-utos ang Lord sa pamagitan ni Prophet Elisha, at si Prophet Elisha ay nagtawag siya ng mga group of prophets na mag-a-anoint kay Jehu ng may anointing oil. At after na in-anoint po si Jehu as king, ano po, ang mga balabal po nila ay inilatag po sa daan. Amen po. So it is a picture na ganun din po dahil ang Lord Jesus siya po ay isang hari. Amen po. At ano po yung number 3 po na significance ng details? The spreading of palm branches on the road was a declaration that Jesus is victorious. Amen po. So yung mga palm branches, ito po, yung mga, basta yung parang mga buko, mukhang buko po na maliliit, puno ng buko. So yung mga dahon. Amen po. So palm trees, or sa Tagalog ay mga dahon, mga palapa. Ang sabi po dyan, sige, Matthew chapter 21 verse 8 ulit. While others cut branches from the trees and spread them on the road. Sige po, sa New King James Version, I mean sa John chapter 12 verse 13, sinabi po mismo kung anong type of branch mismo yon. They took palm branches and went out to meet Him. Amen po. So kaya yung Sunday, tinawag na Palm Sunday. Amen po. Pero sa atin, Jesus triumphal entry. Amen po ba? Dahil matagumpay po na nakapasok ng Jerusalem ang ating Panginoon. So they took palm branches and went out to meet Him. Bakit po kaya palm branches? Dahil ang sabi po, it symbolizes victory. Nasa mga Jews, meron po silang kasabihan, if a man takes palm tree branches in his hands, we know that he is victorious. So basta may hinawakan na palm branches sa kanyang kamay, alam na po nila agad ang sign na ito po ay, yung taong yun ay victorious. Amen? Kaya alam po natin, at saan po natin makikita pa ang palm branches? As a sign of victory, Revelation chapter 7 verse 9 to 10. Sige nga po, basahin po natin. 3, 2, 1, go. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation and tribe, people and language, standing before the throne or before the Lamb. So yung Lamb po na yan, walang iba kung hindi ang Lord Jesus. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Verse 10, and they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So yan pong kaganapan po na yan, saan po nangyayari? Yung Revelation chapter 7. Saan po yung venue niyan? Sige po. Ayun. May naririnig ako sa langit. Yung isa sabi, amen po. Diba? So sa langit, amen po. Dahil yan po yung mga nagtagumpay. Yan po yung mga tao na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. But of course, kung babasahin po natin yan, after yan, ang sabi, sino yung mga taong yan na nakadamit ng puti at may hawak na mga palm branches? Ang sabi po ni John, you know, alam mo, kumbaga tinatanong mo sa akin, ikaw ang nakakaalam. So, pero ano po ang sagot? Yung mga taong yan, yun sila po yung mga nagtagumpay sa panahon ng tribulation.
sa panahon ng Great Tribulation. Amen po. Kaya ang Lord Jesus is a God of many chances. Amen po. Ngayon, sige lang, hayahay lang sa'yo ang buhay. Pero bigla dumating ang Lord Jesus, naiwan ka sa tribulation, hindi ka nakasama sa mga rapture. Tandaan po natin mga kapatid, hindi pa katapusan ng buhay natin. Dahil may pag-asa pa po tayong makasunod sa langit. Amen po. Basta pagtagumpayan po natin yung 7 years tribulation. Na ang sabi po, ang dami gusto nang mamatay, pero hindi mamatay. Pero dahil sa mga elected people ng ating Panginoon, kaya yung paghihirap ay magkakaroon ng katapusan. Maraming gustong mamatay sa panahon ng tribulation dahil sa sobrang hirap. Kaya nga, para makasurvive ka, anong gusto mo? Buhay o pugot ulo? Or mamarkahan ka ng 666? Pag minarkahan ka ng 666, buhay ka. Amen po. Amen po. Pero, kumbaga yung kaluluwa mo nakasanda na kay Satanas. Amen po ba? Wala ka ng pag-asang maligtas. Amen? Kaya wag po tayong magpapatatak ng 666. Piliin na lang po natin magpapugod ng ulo. Hindi sa panahon ng tribulation. Diba? Dahil kung papipiliin ka, huwag ka po sasama sa Antikristo. Amen po ba? So kaya yung mga nagtagumpay po na yan, may hawak na palm branches. So palm branches signifies victory. And Jesus, dahil po sa pag-spread ng mga palm branches sa Kanya, so Jesus, it is a declaration that Jesus is victorious. At ano pa po? Letter D. Ano pa po yung significance? The shouting of Hosanna was accepting that Jesus is the Savior. Matthew chapter 21 verse 9. Ano po ang sabi dyan? The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ano po ibig sabihin po ng Hosanna? Siguro po marahil yung iba isipin, praise the Lord, parang hallelujah lang. Amen po, lalo na narinig po natin lagi sa mga kanta, sa mga awit sa church, Hosanna, di ba? Last week lang po ang ating ministerial ay Hosanna in the highest. Amen po, pero ang ibig sabihin po ng Hosanna, sige nga po, pakita po natin, ano po ang ibig sabihin ng Hosanna? From Hebrew words, Yasha means deliver, save, and Ana, wow, si Ana, welcome back, graduate na yan sa kanyang Kaigo. Ana meaning beg, beseech. Naku, Ana. Pagmamakaawa pa lang, ibig sabihin ng pangalan mo. Di ba? Yasha means deliver. Ana means beg or beseech. Kaya pag pinagsama po ang Hosanna, ang ibig sabihin, I beg you to save. Please deliver us. Amen po, please, iligtas mo kami. Nagmamakaawa kami, iligtas mo kami. Amen po ba? So, yan po ang ibig sabihin po ng Hosanna. At alam po natin, our Lord Jesus is our Savior. Amen po. Kanina nga po, yung pagsakay niya ng donkey, it is His public declaration that He is the prophesied Messiah ng Old Testament. At ngayon, binigyan pa po ng emphasis ng mga tao, Hosanna. Hosanna in the highest. Amen po. Kaya nung naririnig ng mga Pariseo, ng mga Sadducees, ng mga experts sa law, "Uy, patigilin mo nga yung mga tao." Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Kung titigil ang mga tao, kahit yung mga bato ay magpupuri pa rin. Amen po. Ibig sabihin, walang makakapigil na papurihan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kaya po sa Psalms chapter 118 verse 25 to 26, ang sabi po dyan, sige po, pakita muna po natin Psalms chapter 118 verse 25 to 26. Naisulat ko po ba? Ay, hindi ko naisulat. So, ang sabi po dyan, Lord, save us.
Sige po, Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. So inulit yung sigaw ng mga tao, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Prophesied po yan from Psalms, from the book of Psalms. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen po ba? Kaya wala po tayong ibang Savior kung hindi ang ating Panginoon. Wala pong ibang makakapagligtas sa anumang sitwasyon po ng ating buhay kung hindi ang ating Panginoon. At lalo wala pong ibang pangalan na makakapagligtas sa atin kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to me except through, and no one can come to the Father except through me. Amen po, walang makakaparoon sa Ama liban sa akin, liban sa ating Panginoong Jesus. Amen. At ano po yung last po na significance? Ang sabi po dyan, letter E, the shouting of King of Israel was accepting that Jesus is the King of Israel or Jews. Saan po natin makikita yan? Hindi po yan na-record sa book of Matthew, pero sa John chapter 12 verse 13, ang sabi po dyan, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Amen po. Dineclare nila na ang Lord Jesus, siya ang King of Israel. Amen. Dahil alam po natin, pag sinabi pong King of Israel, yung pagiging hari, yung ang Lord Jesus, nung pumasok po siya na nakasakay sa isang babaeng asno, sa isang donkey, ang sabi po, pangalawang beses lang yan nangyari sa ating mga Biblia, na merong isang hari na nakasakay sa isang hayop, sa isang mule. Sino po yung kilala po natin na isa? Na nakasakay po sa isang mule or sa isang hayop din po. Sino po? Bigyan ng iPhone. Magbibigay po tayo ng iPhone 17. Uy. Plus. So, sino po? Sino po yung kaisa-isa bukod sa ating Panginoon na naitanghal na hari? David. Ay, malapit na. Sino ba? Saul. Ay, lumayo. Samuel. Sino po? Yun? Anak? Solomon. Yun, yung anak ni David. Amen po. Yung anak ni David, siya po yung isinakay po sa isang mule. Na makikita po natin yan. Na siya po ay nakasakay sa isang mule sa 1 Kings chapter 1. Na dahil alam po natin yung kapatid niya, si Adonijah, dahil akala niya ay mahina na ang kanilang ama, medyo mahina na rin ang pandinig, mahina na rin ang pakiramdam, mahina na lahat sa kanya. Pero, pinangkin niya ang pagiging hari. Pero alam po natin, hindi pumayag ang mga propeta. If I'm not mistaken, si Prophet Nathan, amen po, na pumunta po kay Haring David na sinabi, talaga po bang si Adonijah ang iniluklok niyo bilang hari para praising? Hindi ba't si Solomon ang susunod sa inyo bilang hari? At pinapasok pa yung kanyang ina na si Bathsheba. Kumbaga, nagkantsabahan sila, pumunta ako kay King David na sasabihin natin na ganito, na diba si Solomon ang siyang iniluluklok mo na hari. And then, pumasok ngayon si Bathsheba. Diba, ang anak natin para praising, ang iniluluklok mo bilang hari, pero bakit si Adonijah ang siyang tinikilalang hari ng Israel, hari ng Judah? At alam po natin ang nangyari, pinasakay po sa isang mule si King Solomon. Na ang sigaw po ng mga tao ay even greater than the throne of my Lord King David, ang kanilang declaration. At yung paghahari po ni Solomon ay pangwalang hanggan. At alam po natin, yan po ang Lord Jesus. Amen po. Kaya sa lahi po ni David,
ang Lord Jesus po ang siyang huli na sasakay sa isang hayop para itanghal na hari. Amen po, the King of Jews, the King of Israel. Amen po, dahil alam po natin, ang Lord Jesus ay galing po siya sa lahi ni David. Amen po, sila po yung tinatawag na Judah. Amen po, sila po yung mga tinatawag na Jews. Amen po, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po, Luke chapter 23 verse 3, ang sabi po dyan, Then Pilate asked Jesus, "Are you the King of the Jews? You have said so." Amen po, ikaw na ang nagsabi. Amen po. Kaya napaka-importante po na ang Lord Jesus ay naitanghal na hari ng Israel. Dahil ang alam po ng mga tao, ang darating na Mesaya ay magtatayo ng isang kingdom. Na ang akala po kasi ng mga tao, yung kingdom na yan, ay yung talagang dito sa mundo. Amen po ba? Na kung yung kingdom na meron ngayon, that time ang Israel, masigit pa yung kingdom na itatatag ng Messiah. Pero hindi po nila alam yung kingdom na tinutukoy ay yung millennial kingdom. Amen po, na wala pa po tayo doon. At doon sa millennial kingdom na yon or millennial reign, ang Lord Jesus po ang siyang pinaka-presidente, pinaka-emperor, pinaka-hari. Amen po, siya po yung mamumuno sa buong mundo for 1,000 years. Amen po, kasama tayo ng mga na-rapture. Amen po, kaya pakisabi po sa katabi, dapat kasama ka sa mararapture. Amen po ba? Para makita natin mismo ang Lord Jesus na siyang pinaka-presidente, emperor, pinaka-hari sa panahon ng millennial reign. Amen po. So ngayon, ano naman po, paano po masasabi, okay, nagtagumpay nga ang Lord Jesus. Nagtagumpay nga po ang Lord Jesus sa pagpasok sa Jerusalem. But of course, kailangan po natin i-relate yung mga pangyayari po sa triumphal entry. So nakapasok ang Lord Jesus na matagumpay sa Jerusalem, tinanggap siya ng mga tao, siya po ay dineclare as the prophesied Messiah. Siya po ay Jesus, our Savior, our King. Amen? Binigyan pa siya ng royal treatment. Tayo po kaya, paano po kaya natin tinanggap ang Lord Jesus sa ating mga buhay? Amen po. Dahil alam po natin, kailangan niyang pumasok sa Jerusalem para po maganap ang lahat ng nangyari. At pakisabi po sa katabi, dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kaya kailangan maganap ang lahat ng maganap. Pero anong impact kaya ito sa atin? Kaya, Roman numeral number 2, sabi po, His triumph in us. Sige po, pakita po natin yung 2. Ayun, pamuniya. Ganun talaga. May bago ngayon. Nasa uli yung bilang. So, di ba, Jesus' triumphal entry and His triumph in us. So, yung triumphal entry ng Lord Jesus, sa atin naman ngayon. Amen po. Paano po kaya, number 1? So, paano po natin maire-relate? Ito na po yung ating pinaka-application. Let Jesus enter our lives triumphantly now and forever without reservation. Amen. Amen. Palakpakan po. Hindi po, basahin po natin ulit. Let Jesus enter our lives triumphantly now and forever without reservation. So, isa-isahin po natin yan. Bakit now and forever? Bakit without reservation? So, sige po, ang sabi po sa Revelation chapter 3 verse 20, ang Lord Jesus pumapasok, kumakatok sa ating mga puso. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Amen po sa ating, sige po, palampakan po natin ang Lord sa ating kaya. Ilang beses na po kayang kumakatok ang Lord Jesus sa atin. Marami po. Marami. Amen.
Pero praise God, narito tayo, nagpapatuloy. Amen po. Kasi, di ba, pag minsan napakahirap ipag-invite ng Lord. Amen. Maraming dahilan. Amen? Or even sa atin, di natin alam, meron po sa atin, kahit sabihin po natin, every Sunday nandito, pero yun pala, medyo may dinadamdam, medyo may kalyo ang puso. Amen po, kumakatok ang Lord. Amen po, kumakatok ang Lord. At alam po natin, anumang meron po daladalahin ng ating puso. Gaano makatigas ang ating puso, kayang palambutin na ng Lord. Amen. Pero ang tanong, inaalaw po ba natin na palambutin po ng Lord ang ating mga puso? Natanggalin po ng Lord ang mga kalyo ng ating puso. Amen po. Kaya ano po, sige po, yung next slide po natin. So, paano po natin tatanggapin ang Lord Jesus, accept Jesus as our Messiah, our Savior? Yan po yung declaration kanina po sa ating sa Jesus triumphal entry. At ano pa po, make Jesus the King and the Lord of our lives. Gawin po nating hari at Panginoon. When we say Jesus is Lord over my life, ibig sabihin we are giving our lives unto Jesus all the authority. Amen po. At He is ginagawa po natin siyang master ng ating buhay. Hindi na po tayo yung nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Hindi na po tayo ang master ng ating buhay. Hindi na po tayo ang boss ng ating buhay. Ang boss na po ay walang iba kung hindi ang Lord Jesus. Amen. Amen. Kaya make Jesus the King and the Lord of our lives. Amen. At bakit po natin sinabing bakit po natin sinabing without reservation? Doon muna po tayo sa without reservation. At so sige po, ano po yung slide po natin? Luke chapter 9 verse 59 to 60. Ang sabi po dyan, basahin po natin, He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Willing siyang, yung taong yun, willing sumunod. Diba? Inaanyayahan siya ng Lord, "Follow me." Pero ano po sabi, "Lord, first let me go and bury my father." Lord, hayaan niyo muna po ako na mailibing ko muna ang aking tatay. Ano po sabi ng Lord? Hayaan mo na ang patay ang maglibing ng kanilang mga patay. Yan po ibig sabihin nun, yung patay sa pananampalataya ang maglibing ng kanilang mga patay din sa pananampalataya. Amen po. So, dahil sa obligasyon natin sa buhay, di ba? May gagawin pa ako, Lord eh. Saka na muna, Lord, saka ako susunod sa iyo. Amen. Sino po sa atin out of obligation nakaranas po na ganito na, Lord, tatapusin ko muna, Lord. Kailangan ko muna pong alagaan. Kailangan ko muna pong gawin itong bagay na to. At ano pa po? Luke chapter 9 verse 61 to 62. Ang sabi po dyan, asan na? Luke chapter 9 verse 61 to 62 muna po. Sige, basahin ko na lang. Pwede ko na isulat. Ang sabi po dyan, "Still another said, I will follow you." Sure? Okay. Sige po, sabi po dyan, "Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." So ano po sabi ng Lord? Meron po isang tao sabi niya, "I will follow you, Lord. But first, hayaan niyo muna po ako magpaalam sa aking mga magulang." Amen po. So, di ba, pag minsan, emotional attachment sa ating mga loved ones, sa ating mga pamilya. Lord, hayaan niyo muna ako magpaalam, Lord, sa aking asawa, sa aking nanay. Amen po ba? Pero ano po ang sabi ng ating Panginoon? Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, walang reservation ang gusto ng ating Panginoon. Sige, Luke chapter 9, verse 57 to 58. Sige po, basahin po natin.
As they were talking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Amen? So ang sabi, Lord, sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. In-explain ng Lord sa kanya yung totoong ministry niya, kung gaano kahirap. Na hindi, na nung panahon na yon, kahit saan sila datnan, sa bundok, doon na sila magpapalipas ng gabi, wala silang matulugan, wala silang mapagpahingahan, nagkukulang din ng pagkain. Pero ano po ang ibig sabihin po niyan, na kahit na wala po tayong pakinabang sa ministry ng Lord, susunod pa rin tayo. Amen po ba? Hindi po tayo nagtatrabaho sa ministry ng Lord dahil meron po tayong pakinabang. Amen po. Nagpapagamit po tayo sa ministry ng Lord dahil kailangan po natin. Amen? Dahil to serve God is a privilege. Isipin mo ang pinaglilingkuran mo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, hindi mo man nakikita yung mga fruit ng pinagpapagalan mo, yung mga rewards ng pinagpapagalan mo, pero alam po natin lahat yan. Nakastore sa kalangitan yung ating kayamanan. Amen po, kaya pakitanong po ang katabi, malaki na ba ang account mo sa langit? Ang bank account mo sa langit? Ilang digits na kaya? Amen po, ilang digits na po kaya ang ating kayamanan sa langit? Ngayon, talagang dumadaan lang sa mga palad yung sahod. Amen, pero okay lang. Basta ibigay natin sa Lord ang para sa Lord. Give to God what is God's. Amen po. At alam po natin, everything that we need, the Lord will add it unto us. Seek first the kingdom of God, Matthew chapter 6, verse 33. Amen po. Kaya sige lang, tuloy lang sa pagpapagamit sa Lord. So bakit ko po sinabing now and forever ngayon at magpakailanman na dapat ang pagtanggap natin sa ating Panginoon? Kasi sige po, pakita po natin, why now and forever and without reservation? Because the people who praised Him and exalted Him as their Savior and King were also the same people who shouted, crucify Him. Diba? Sila din yung taong nagsabi, after how many days, ipako siya sa krus. Amen? Tayo po kaya, pagka hindi po okay yung sitwasyon, pagka meron na pong mga negative na tayong naririnig, tayo po ba ay tumatalikod na rin po ba sa ating Panginoong Jesus? Gaano po kaya ang kaya nating itagal para maging masabi po natin na tapat po talaga tayo sa Lord? Dahil alam po natin, ang sabi po ng ating Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Amen po. Kaya kung ano man po yung nasimulan natin, magpatuloy lang po tayo kahit nakikita natin parang hindi maganda yung mga pangyayari sa buhay natin. Patuloy lang tayo, kapatid. Amen. Hindi po tayo sumasamba, hindi po tayo naglilingkod sa Lord dahil binibless tayo ng Lord. Di ba nga si Job na ang sabi niya, magpupuri ka lamang ba sa Lord dahil binibless ka niya para praising? Amen po. Pero magpupurihin pa rin ang ating Panginoon kahit walang-wala na tayo. Amen. Pagkakaan po ang ating Panginoon. Kaya po, Matthew chapter 27, or John chapter 19, verse 14 to 16, or 15, ang sabi po, here is your king. Pilate says to the Jews. So yung mga Jews po na yan, sila po kanina yung mga nagpupuri sa Lord, nagsasabing, Hosanna in the highest. Amen po. But they shouted, ngayon, iba na po yung sinisigaw nila, take him away, crucify him. Ang sabi po, ni Piloto, shall I crucify your king? Pilate asked, we have no king but Caesar, the chief priest answered. Amen po, dahil alam po natin, mga chief priest po na to, sinulsulan, binulungan ang lahat ng mga tao na nandun sa templo. Amen po, na sabihin na ganito, na merong isang palalayain, si Barabas.
Or si Jesus, kung sino palalayain, binulungan yung mga tao, sabihin nyo, palayain si Barabas. Amen po. Instead, ipako sa krus si Jesus. Amen po. At ano pa po? So, kanina, dineclare nila na ang Lord Jesus ay King. Sinisigaw nila that Jesus is King. At ano pa po? Matthew chapter 27, verse 22. What shall I do then with Jesus who is called Messiah? Pilate asked. They all answered, crucify Him. Yung kanilang tagapagligtas ngayon, ipako daw sa krus. Amen po. Pero tayo po, without reservation, unconditionally, anumang obligasyon ng ating buhay, anumang mga meron po tayo sa ating mga loved ones na attachment or commitment, or even kung anuman po yung magiging pakinabang po natin sa mundong ito, mananatili pa rin po tayo sa ating Panginoon. Amen po. Kaya, ano po, panatilihin po natin yung pag-ibig natin sa Lord. Mark chapter 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, sige po, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Amen po. Sabihin po natin, with all. Sa lahat. Amen po. Walang kahati ang gusto ng ating Panginoon. At ano po yung number 2, ang sabi po dyan, let Jesus alone be exalted and praised, and not ourselves. Ang Lord Jesus lamang ang maitaas, mapapurihan, at hindi ang ating sarili. Dahil ang Lord Jesus nga po, pumasok nga po siya sa Jerusalem nang sakay lamang po ng isang asno na ang sabi, tingnan nyo, mapagpakumbaba. Amen po. So dapat ganun din po tayo na tayo po ay nananatiling mapagpakumbaba dahil sabi po ng Mark chapter 10 verse 43 to 44, not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. Amen. Sino man ang gusto na maging dakila, dapat siya ay maging mababa. Amen po. Or siya yung dapat na naglilingkod. Amen? So, hindi po yung hinahangad po natin lagi yung mataas po tayo. Amen? Ang Lord Jesus nga He came to serve, not to be served. Naghugas nga po siya ng paa ng mga disipulo niya Amen po? Sobrang kapakumbabaan. At alam po natin na ginawa po yun ng Lord na ang sabi niya, ginawa ko yan. Kung ako, Panginoon nyo, ay naghugas ng inyong mga paa, higit lalo nang gawin niyo yan sa isa't isa. Magmahalan kayo. Amen. Sabi po sa katabi, love one another. Sige, not love another one. Sige na. Sabi po sa kabila, not love another one. Love one another one. Not love another one. Kasalanan ko. At ano ba po? Ang sabi po? So, sabi po dito, Proverbs chapter 27, verse 2. Sige po. Proverbs chapter 27, verse 2. Ang sabi po dyan, wala. Pero nilagyan ko itong notes ko. Bakit wala? Alam ko, kompleto yan. Pinapapan ko yung sige po. Basahin ko na lang po ulit. Asa na? Nawala na ako. Proverbs chapter 27 verse 2, nasabi, let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your own lips. Amen po. Hayaan mong iba ang pumuri sa'yo. Ano po, at ang sariling bangko ay huwag mong buhatin. Kita mo, biblical pala yung pagbubuhat ng bangko. Amen po, sino po mahilig sa atin magbuhat ng bangko? Diba? Kahinaan po ng tao yan yung magbubuhat ng sariling bangko. Amen po, yung inaako mo yung credit ng ibang tao. Yung hindi naman ikaw gumawa, pero sasabihin mo ikaw gumawa. Amen po ba? Yung, ang sabi po, praise not yourself, let the Lord and others praise you. Amen po ba? Kaya manatili lamang po tayo. Sige po, palapakan po natin. Sabi, alam po natin, ang sabi ng Lord, He who exalts themselves will be humbled.
and he who humble themselves will be exalted. Sino man ang itinataas ang kanyang sarili ay ibababa ng ating Panginoon. Ang ibinababa ang kanyang sarili ay itataas ng ating Panginoon. At ang sabi nga po, sige palakpakan po natin, ang sabi nga po, promotion comes not from the east and from the west or from the north or from the south. Kung hindi, promotion comes from the Lord. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po, ang ating pinakahuli ang sabi po dyan, number 3, let Jesus be glorified in us, our temple be cleansed and cleared. Oh, bakit bigla nagkaroon ng templo na lilinisin ng ating Panginoon? Dahil alam po natin, sige po, ang sabi po dyan, basahin po natin Matthew chapter 21 verse 12 to 13. Jesus entered the temple courts. Sige, basahin po natin. And drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, but he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Dahil after po siyang salubungin ng mga tao, pagpasok niya ng Jerusalem, umiretso po siya sa templo ng kanyang ama. Nakita niya punong-puno ng mga nagtitinda. Punong-puno ng mga nagtitinda na mga dens of robbers. Bakit? Dahil alam po natin, nung panahon po na yun, ay nandun pa rin po yung pag-o-offer po ng mga burnt offerings ay ginawa na lang po ay instead na magdala po ng mga hayop sa templo, ay kino-convert na lang po yun into cash. Kino-convert into cash, pero meron pang sariling currency sa loob ng templo. Kumbaga sa atin, peso tayo or yen, ngayon para makabili ka, para makapaghandog ka sa Lord, ay dollar. At pag nagpumili ka ng dollar, may extra pa siya na tubo na 8%. 8% to 10%, tinataksan pa. Kaya nagalit ang Lord, kumbaga pinapahirap nila yung paghahandog sa Lord. Amen po ba? Kaya pinagtataob ng ating Panginoong Jesus yung mga tables na ang sabi niya, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Amen po. So, paano po natin ito maire-relate? Nilinis ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang templo. So, kaya ganun din po tayo, na ipalinis din po natin sa Lord ang ating templo. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not of your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Isipin po natin, templo ng banal na Santong Espiritu ang ating katawan. Pero namumuhay ka sa kasalanan. Amen po ba? Pero namumuhay ka sa pandaraya. Namumuhay ka sa pagnanakaw. Siguro hindi man po tayo literal na nanakaw na kumukuha ng pera, pero in some other way, baka hindi po tayo aware, nakakapagnakaw din po tayo. Amen po. Kaya ipalinis po natin sa Lord ang ating templo, which is our body. Amen po ba? Na lumayo na po tayo sa mga kasalanan. Kaya ang sabi po, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Pag kumakain ka ba, Lord, nalulugod ka ba? Di ba? Mga lechon. Di ba? Mga chicharon. Chicharon bulaklak. Amen po? Sisig na tenga. Mga seafoods na alimango. Di ba? Or kaya mga hipon. Lord, linisin niyo po, Lord, ang mga pagkain ito. Hindi po ito maging cause ng pagkakasakit. Tanggalin niyo po anumang masamang elemento na narito sa pagkain ito. Or kaya yung mga iba sasabihin, ay hindi, meron naman akong dyan, gamot para sa allergy. Sa yun yun, maintenance. Okay lang, madalang lang. Amen po. Or ano mang iniinom po natin. Pakitanong nga po ang katabi. Nalulog ba ang Lord sa iniinom mo? Amen po.
Di ba? Mga kapatid, Diyan lang meron pa po sa atin na okay. Sunday, wow, hallelujah, praise the Lord. Pagdating ng Monday to Saturday, hindi pala hallelujah na. Tagay! Meron po ba ganon? Ay, hindi wala naman ako. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Dahil alam po natin yung sinabi po ni Timothy na ni Paul na sinabi niya kay Timothy na uminom ka kahit konting wine. Para matanggal yung sakit ng tiyan mo. Amen. Dahil alam po natin yung panahon na yon, wala pa pong mga filtered water. Wala pa pong mga mineral water. Talagang marumi po yung tubig. Kaya very recommendable po. Pero yung alak po na yun ay hindi basta alak, yun po ay wine. Grapes. Amen po. So gamot po talaga yun. Ngayon yung mga wine, talagang sunog baga. Amen po. At saka ano sasabihin mo na, bakit? Sinabi naman sa Bible yun. Bakit? May sakit ka ba? Sinabi ba yun ng mga doktor? Hindi, di ba? At ang sabi po ng World Health Organization, there's no certain percentage of alcohol that is safe. Aray mo. Ayun. Ayun po, ibig sabihin kahit 1% lang yan, hindi yan safe sa ating kasalanan. Amen po. Kaya sabi mo, Lord, in whatever you do, sabi mo, in whatever we eat, whether we drink, pero lasing na pala. Amen po ba? Do it, and whatever you do it all for the glory of God. Yun po isipin natin lagi mga kapatid, we are the temple of the Holy Spirit. Amen po. We are the temple of the Holy Spirit. Isipin po natin lagi yung makakalugod sa Lord. At sige po, at yan na po ang ating panghuli. Kaya nandito na po tayo sa ating conclusion. Jesus' triumphal entry. So saan na po? To eternal life with us. Okay na, di ba? So nakapasok na ang Lord Jesus sa ating mga buhay. Na-take note po ba natin lahat? Amen po. Nakapasok na Lord Jesus sa ating buhay. Saan naman po ang susunod? Nakakapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. Kasama ang Lord Jesus. Amen po. Kaya, sige po, pakita po natin ang ating conclusion. With Jesus' triumphal entry and leaving this earth victoriously, may He be also enter triumphantly in our lives so that we may enter triumphantly with Him to eternal life. Naunawaan po ba natin? Parang konti lang na nag-react. Baka hindi nyo naintindihan yung English ko. Straight off. Tagalog nga lang. Tagalog po. Dahil! Nihongo. Imposible na yun. In Jesus' triumphal entry, dahil ang Lord, sa pagpasok niya sa Jerusalem na naging matagumpay, from entering Jerusalem hanggang sa iwan niya ang mundong ito, leaving this earth victoriously, ano po, kasi kailangan po talagang mamatay ng ating Lord Jesus at babalik sa kanyang Ama. Amen po. Pero, ano po, may He be also enter triumphantly in our lives. Kung paano matagumpay siya nakapasok sa Jerusalem, maging ganun din po siya katagumpay na makapasok sa ating mga buhay. Kasi lahat po ng paghihirap ng Lord Jesus ay baliwala lahat kung hindi niya po tayo madadala doon sa buhay na walang hanggan. Yan po ang pinaka-main goal ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapunta sa tinatawag na eternal death or dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay magkaroon ng eternal life or buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya balikan po natin kanina yung Revelation chapter 7 verse 9 to 10. So ito po yung sigaw po ng mga taon. Ano ang sabi po? Sige po. Revelation chapter 7 verse 9 to 10. Ang sabi po dyan, wala po ulit 9 to 10?
Parang nga hindi na ako naniniwala. Kasi nireview ko ang notes ko eh. Wala pa rin. Okay, sige po. After this, I looked. Sige po, basahin po natin. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count. From every nation, tribe, people, language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried aloud in a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Amen po. Although hindi po natin desire na maiwan sa Great Tribulation. Sabi nga, pag naiwan ka sa tribulation, mas maganda pang hindi ka na pinanganak. Pero okay lang, may pag-asa pa rin tayo maligtas. Amen po. So maging matagumpay pa rin po tayo. Amen po. That we will hold palm branches. At masasabi natin that salvation belongs to our God. Na meron pa rin po tayong kaligtasan. At ano po ang ating last verse? Ang sabi po dyan, Revelation chapter 9 verses 11 and 13 to 14. Basahin po natin. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Sino po yung Word of God? Jesus. At ang sabi po, verse 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Amen po. So ano po nais ko pong ipunto dito? Hindi man po donkey yung sasakyan po natin mula sa langit, pababa po dun sa millennial reign or 1,000 years na paghahari ng Lord dito sa lupa. Ang sasakyan po natin ay white horse. Ang Lord Jesus nakasakay ng white horse. Tayo pong mga armies ng ating Panginoong Yesus, nakasakay po tayo lahat ng white horse. Amen po ba? Na ibig sabihin, kasama po tayong maghahari ng Lord Jesus for 1,000 years dito sa lupa. At kasama po tayo ng Lord Jesus after ng millennial reign. Alam po natin, iguguho ang lahat dito sa mundo. Ang langit at lupa, lahat ay mawawala. At papalitan po ng bagong mundo ng Diyos. Doon po tayo titira sa ating eternal life. Kaya yung eternal dwelling po natin, wala pa. Amen? Pero ang importante po, lahat tayo ay makasama ng ating Panginoong Jesus doon sa eternal life. Amen po. So, hindi po natatapos doon sa tinanggap natin ng Lord Jesus sa ating mga buhay. Pero nag-backslide ka naman. Sige, balik ka lang. Backslide ulit, balik ulit. Backslide ulit, balik ulit. Kung sa kakabalik mo, bumalik na ang Lord Jesus. Nadatnan ka doon sa panahon na hindi ka nakabalik sa Lord. Amen po. Ang importante po, kasama po tayo ng Lord Jesus doon sa buhay na walang hanggan. Sige po, palakpakan po.